Makabansa, Grade 1 Quarter 3 Week 6 Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga palatandaan at mga estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Day 1 hanggang Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me! Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang mga palatandaan at mga estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Day 1 Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga palatandaan at estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. At pangalawa, nakikilala ang mga palatandaan at estruktura mula sa tahanan patungong paaralan. Ang nilalaman o paksa ng ating aralin ay mga palatandaan at mula sa tahanan patungo sa paaralan. Sa araw na ito, iisa-isahin natin ang mga palatandaan at estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan ng bawat isa. Palatandaan. Ito ay batayang pagkakakilanlan ng anuman. Halimbawa, ang pangalan ng kalye. Ito ay maaaring gawing palatandaan sa iyong pupuntahang lugar. Estruktura. Ito ay kabuuan ng mga bahaging bumubuo sa pinakaloob ng isang gusali. Magbahagi kayo ng sarili ninyong karanasan tungkol sa mga bagay o pangyayari na inyong naalala noong kayo ay bata pa. Ibahagi ang mga estruktura na mayroon sa labas ng inyong bahay at makikita sa kalsada o daanan patungo sa inyong paaralan. Maaari ding magbahagi ng masasayang karanasan tungkol dito. Ngayon ay talakayin natin ang ibig sabihin ng palatandaan at estruktura. Ano nga ba ang ibig sabihin ng palatandaan? Ang palatandaan ay isang bagay, marka, kilos o senyales na nagbibigay ng impormasyon o babala tungkol sa isang lugar, sitwasyon o pangyayari. Ito ay ginagamit upang gumabay, magpaalala o magbigay ng babala sa mga tao upang maging maayos at ligtas ang kanilang kilos. Halimbawa ng palatandaan ang mga traffic sign, mga karatula o street name, at mga estrukturang makikita sa daan. Mahalaga ang mga palatandaan dahil nakakatulong ito upang madali mong matagpuan ang lugar na iyong pupuntahan, katulad ng pagtungo sa paaralan mula sa tahanan. Ano naman ang estruktura? Ang estruktura ay tumutukoy sa pisikal na anyo ng mga gusali at iba pang matitibay na bagay na itinayo ng tao upang magamit sa iba't ibang gawain. Kasama rito ang mga paaralan, simbahan, tulay, bahay, ospital, at gusali ng pamahalaan. Ano-ano ang nagsisilbing palatandaan ninyo mula sa tahanan hanggang sa paaralan? Narito ang isang halimbawa ng palatandaan mula sa tahanan hanggang sa paaralan. Halimbawa, mula sa aming tahanan, ang unang estrukturang aking madadaanan ay ang tindahan. Pangalawang estrukturang aking madadaanan ay ang tulay. Madadaanan ko rin ang grocery. Sumunod na aking madadaanan ay ang munisipyo at ang ospital. Sumunod na aking madadaanan ay ang simbahan. At ang panghuling aking madadaanan
ay ang parke, kung saan ito ay malapit sa aming paaralan. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang isa. Tukuyin ang mga estrukturang makikita na nasa mapa. Pumili ng mga salita na angkop sa estruktura sa larawan mula sa kahon. Ang mga salitang pagpipilian ay simbahan, ospital, parke, palengke, tindahan, bangko. Ang mga pangalan ng estruktura na angkop sa larawan ay simbahan, sumunod, parke, sumunod, tindahan, sumunod, ospital, sumunod, palengke, at ang panghuli ay bangko. Kung ikaw ay pupunta sa palengke, ano-anong mga estruktura na iyong makikita? Ano-ano ang mga estruktura at palatandaan na makikita mula sa iyong tahanan patungong paaralan? Day 2. Mga layunin. Naiguguhit ang mga palatandaan at estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Ang nilalaman o paksa ng ating aralin ay mga estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Sa araw na ito, iguguhit natin ang mga palatandaan at estruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Basahin ang mga sumusunod na salita at ating balikan ang kahulugan ng bawat isa. Palatandaan. Ito ay batayang pagkakakilanlan ng anuman. Estruktura. Ito ay kabuuan ng mga bahaging bumubuo sa pinakaloob ng isang gusali. Magpakita kayo ng mga aktwal na larawan ng estruktura na matatagpuan malapit sa inyong sariling paaralan at tahanan. Natatandaan niyo ba mga bata ang mga estruktura na matatagpuan malapit sa inyong sariling paaralan at tahanan? Maaari niyo rin itong iguhit. Tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan at saan ninyo ito matatagpuan. Ang unang larawan ay simbahan. Pangalawa, palengke. Pangatlo, tindahan. Pang-apat, ospital. Pang-lima, parke. Pang-anim, paaralan. At panghuli, tahanan. Ngayon ay sagutin ninyo ang mga tanong na ito. Para sa unang katanungan, ano-anong palatandaan o estruktura ang malapit sa tahanan? Ito ang tahanan. Ano-anong palatandaan o estruktura ang malapit dito? Tama! Ang mga palatandaan o estruktura na malapit sa tahanan ay paaralan. Malapit din ang tindahan. At malapit din ang ospital. Para naman sa pangalawang katanungan, ano-ano naman ang mga palatandaan o estruktura na malapit sa paaralan? Ito ang paaralan. Hanapin ang mga palatandaan o estruktura na malapit dito. Magaling! Ang mga palatandaan o estrukturang malapit sa paaralan ay parke. Malapit din dito ang palengke. Malapit rin dito ang tindahan. Malapit din ang tahanan. Ngayon naman ay tukuyin ninyo kung ano-ano ang mga palatandaan o estruktura na malapit sa inyong paaralan o sa inyong tahanan. Maaari ninyo itong iguhit. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain bilang 2. Iguhit sa loob ng mga kahon ang mga estruktura na makikita mula sa inyong tahanan patungo sa paaralan. Halimbawa, mula sa aming tahanan, ang unang estrukturang aking makikita ay ang grocery store. Sumunod na estruktura na aking makikita ay ospital. At ang panghuling estruktura na aking makikita ay ang simbahan.
Ang sumunod na ay ang aming paaralan. Ang inyong iguguhit ay batay sa mga estrukturang malapit sa inyong paaralan at sa inyong tahanan. Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar na hindi pamilyar, ano ang iyong dapat gawin? Narito ang aking halimbawang sagot. Kung ako ay pupunta sa isang lugar na hindi pamilyar, dapat akong maging handa at maingat. Una, magtatanong ako ng direksyon sa mga nakatatanda o sa mga taong mapagkakatiwalaan. Ikalawa, tatandaan ko ang mga palatandaan sa daan o pangalan ng kalye upang hindi ako maligaw. At ikatlo, tatandaan ko ang mga estruktura mula sa aking pinanggalingan hanggang sa aking pupuntahang lugar upang sa susunod na pagpunta ko muli sa lugar na iyon ay madali ko na lang itong mapuntahan dahil alam ko na ang mga estrukturang dapat kong madaanan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!